Hello guys mga ka-good vibes, today's video magsishare po ako ulit ng love story po sa inyo. Ang isishare ko po sa inyo ay best friend love story. Just watch lang po guys the full videos. Thank you and God bless. Hello guys, welcome back to our channel. By the way, I'm Jen Kylie Vlog. Hello guys, today's video magsishare po ako ulit ng love story po sa inyo. Ang isishare ko po na love story ay best friend love story. Just watch lang po the full videos mga ka-good vibes. Best friend love story. Hi, ako pala si Jessa. Isa for short. I'm half British and Filipino. Nakatira kami sa Bradford, London. But we decided to have vacations here in Iloilo, Philippines. Nagkasundo kaagad kami ni Sean. I remember when we spent our time to watch movies, swimming, playing. Oo, kababata ko siya. Simula nung pagkabata ko siya na yung palagi kong kasama at itinuring kong kapatid. Habang palaki kami ng palaki, nare-realize ko na unti-unti ko na siyang minamahal. Years passed by, 18 years old na kami ni Sean. Sa Iloilo International School kami nag-aaral. May nakilala siyang isang babaeng matalino, sexy, medyo may pagkasuplada pero mabait. Siya ang best friend kong si Ana, kaklase namin ni Sean. One day, nagpatulong siya sa akin kung paano niya nililigawan si Ana. Pero nung una, nasaktan ako dahil mahal ko na nga siya. Higit sa pagkakaibigan namin, kundi mahal ko siya dahil mahal ko siya. But still, tinulungan ko yung kababata ko. Nagpayo ako sa kanya na dapat ganyan-ganyan siya. Until nung butuhan na kung sino yung magiging Mr. and Mrs. Sis niyan namin. Nung una, ako, si Ashley at si Ana yung nagbuto sa mga klase namin. Ngunit hindi ako pumayag dahil palagi akong walang time sa pageant. Kaya huling pili ay nakuha ni Ana, while sa boys si Jared, friends, at si Sean ang napili. But then again, si Sean ang napili, sobrang lungkot ko noon and the other side. Masaya ako para kay Sean dahil siya yung napili. Sobrang lungkot ko noon dahil silang dalawa na ang magiging Mr. and Mrs. Sis niyan namin. Pero mas pinagtutuunan ko ng pansin yung mga bagay na dapat asikasuhin, kagaya ng pag-aaral at yung passport ko papuntang London. Nung bago mag-pictorial, hinihintay ko sila Sean at si Ana dahil sila na lang yung candidate na wala pa sa photoshoot room. Nang dumating na si Ana, sinamahan ko siya papuntang photoshoot room at pag-akyat ko sa taas, nakita ko si Sean na suot-suot yung coat na kagaya ni Harry Styles na suot niya sa pen shop. Napatulala ako ng 10 seconds at para lang wala akong narinig dahil sa kanya lang nahinto yung focus ko. Pagkaraan ng 10 seconds, pumunta ako sa room namin kung saan nakatayo si Sean. Nadaan ako at hindi ko siya pinansin. Sinabi niya sa akin na suplada daw ako. Napatulala ako sa upuan ko sa room. Pumunta sa room si Sean at kinausap ako. Oy, ba't hindi ka namamansin? Oy, ano ba? Sabay alis. Pagkatapos ng photoshoot, Sir, can I go to the CR? Kung saan malapit ang photoshoot room. Yes, you can. Thank you, sir. Suplada! Suplada! Bakit Sean? Wala lang, bakit masama ba? Sabay alis at pumunta ng CR. Sa CR, hindi na malaya ni Jessa na nakasunod sa kanya ang best friend niyang si Sean. Kinausap ni Jessa ang sarili niya at sinabing, "Ano ba Isa? Di pwedeng mahulog sa kababata mo. Tinuring mo na ngang kapatid at best friend mo." Narinig iyon ni Sean at biglang umalis sa CR ng girls. Inasar ulit ni Sean si Jessa na suplada. Hindi ito nilingon at pinansin ni Jessa.
Nag-feel na agad-agad na umuwi si Jessa ng mag-isa. Pero tapos na pala noon ng photoshoot ng mga kandidata at kandidato. Nauna nakauwi si Sean sa bahay nila at agad-agad na pumunta sa bahay nila si Jessa dahil wala doon ang pamilya ni Sean. At pagbukas ng pinto ni Jessa, oh my God! Gulat na gulat sa sigaw ni Asia. Agad-agad na hinila sa kwarto si Asia at tinakpan ang bibig nito. Hinawakan sa muka si Asia. Ano bang problema mo? Dugtong nito. Di ba talaga magsasalita? Ganun? Oo, eto na. Ewan ko kung bakit basta ang alam ko mahal na mahal kita higit pa sa pagiging best friend at sabay takip ng bunganga niya. Ngumiti at sinabing, Wow, perfect! ha? Ano? Wala, sabi ko perfect tayo kasi parehas tayo ng nararamdaman. Mahal na mahal kita. Sigaw niya at sabay halik sa lips ni Jessa. Makalipas ang ilang taon, sila ay nagpakasal na at mag-asawa na, namuhay ng payapa, masaya at masigla, kasama ang tatlo nilang anak na sila Christine, Chris at Kyle. Hello guys mga ka-good vibes, I hope you like my love story for today. I hope kinikilig po kayo sa love story na na-share ko po sa inyo at nag-enjoy po kayo manood at makinig po sa love story na ito. Guys, don't forget to subscribe, like, and leave a good comment and share. Thank you for watching my videos mga ka-good vibes and God bless everyone.